Pababalikin kita sa impyerno at ikukulong o kakainin mo to? Tanong ni Father Eric. Ngunit hindi sumagot si Tia Isabel. Pero kumain siya ng parang walang kinain ng halos 10 taon. Mabuti naman at lumalaban rin ang iyong kapatid sa demonyo, sabi ni Father Eric kay Mama. Kaya pala nila pinakain si Tia Isabel para malaman kung hindi pa daw ito tuluyang nakukuha ng buo ng demonyo na sumanib dito. Ang ibig sabihin kasi ng pagkain ni Tia Isabel ay naroroon pa ang presensya nito, subalit hindi nga lang makalabas dahil may nakaharang na demonyo. Kaya kinagabihan, wala na silang sinayang na oras at nagsimula na ang exorcist sa proseso ng pagpapaalis ng sanib. Ang nasaksihan ko ay hindi katulad ng sa mga palabas na matatapang pa ang mga demonyo. Sa totoong buhay, takot sila. Sobrang takot na takot at hindi makatingin ng diretsyo sa mga mata ng pari. Kung sa palabas iniinsulto pa ng mga demonyo ang pare, sa totoong ganap ay hindi, kundi sinasagot lang nila ang pare sa paraang pabugtong. Pwedeng hindi totoong sagot o tamang sagot ang ibibigay ng demonyo. Kalma lang mag-usap ang exorcist at si Tia Isabel. Ngunit iba ang kilabot at takot na nararamdaman namin buong gabi. Iyong amoy malansa noong una na parang isda lang. Ngayon, amoy malansa na parang nasa dagat kami ng mga dugo. Habang nag-uusap si Father Eric at Tia Isabel, kami naman pinagdasal kami ni na Father Alan, Father John at Father Anton. At kung sakaling tignan daw kami ni Tia Isabel, ay huwag daw namin aalisin ang tingin namin sa kanya. At huwag daw matakot. Bagkus, kailangan namin tibayan ang paniniwala na makakabalik siya. Anong pakay mo sa babaeng ito? Kilala mo ba ang babaeng ito? May kasalanan ba siya sa'yo? Bakit hindi mo lubayan ang babaeng ito? Anong pangalan mo? Iyan ang mga tanong ni Father Eric sa demonyong nakasanib kay Tia Isabel. Sumasagot naman si Tia Isabel pero sa salitang Latin kaya hindi namin maintindihan. Pagkatapos makausap ng exorcist si Tia Isabel, pinalabas na kaming lahat at silang dalawa na lang daw ang mag-uusap ng masinsinan.